Naluluhang umupo si Ariana sa sofa. 3 araw nang hindi umuwi si Laurie. Wala nang maospital si Louie. Lagi itong nakabantay sa tabi ng kapatid at hinihintay na muli itong magising. Kapag dumadalaw siya doon ay hindi siya nito iniimik na parabang siya ang may kasalanan sa nangyari. Sa tagiliran na saksak si Louie at maraming dugo ang nawala dito. Pinaaresto pala ito ni Michael nang malamang ito ang kumidnap sa kanya. Kasama raw nito ang mga pulis na pumunta sa bahay ni Lourdes. Narinig ni Louie ang tiyahin na nakipag-usap sa pulis, kaya tumakas ito mula sa backdoor. Sa kasamaang palad ay nakita ito ng isang pulis na nakabantay sa labas at hinabol ito. Bumukas ang pinto at napangiti siya nang makita si Laurie. Agad siyang tumayo at niyakap to. "Is he awake?" she asked eagerly. Tumingin lang ito sa kanya at saka tumango. "Oh, I'm so happy," she exclaimed, finally relieved. "Can I see him?" Hindi umimik si Laurie at umupo sa sofa. Sinundan niya ito at tinabihan. Parang napakalalim ng iniisip nito. "What's wrong?" Huminga to ng malalim. Physically, Louie's fine. He started in a soft voice. But mentally, he's becoming worse. Nawala ang ngiti ni Ariana at napakagat sa ibabang labi. "I'm sorry," was all she could say. "It's not your fault," tura nitong napailing. "It was mine. I wasn't there for him." Hinawakan niya ito sa braso. Gusto man niya itong i-comfort ay hindi niya alam ang dapat niyang sabihin. They were quiet for a few minutes, na para bang hindi sila magkakilala na sandaling iyon, hanggang sa binasag ni Laurie ang katahimikan. "I'm taking Louie to the States, Ariana." Gulat siya na patingala dito. "Why?" "Doon ko siya ipapagamot and I won't be back until he is well." Bigla siyang nakadama ng takot. Iiwanan na ba siya nito? "Can I come with you?" Halos mabayak ang puso niya nang umiling ito at tumingin sa kanyang mga mata. "We've hurt enough people, Ariana. Let's stop this game now." Her tears gave way as she understood that he wanted his freedom back. May 3 buwan pa sana silang natitira, ngunit wala na siyang karapatang magreklamo pa pagkatapos ng lahat ng gulong dinala niya sa buhay nito. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang ama? "Kinausap ko ng daddy mo." Anito na parang nabasa ng kanyang isipan. "You can go home now." Lalong bumuhos ang luha ni Ariana. Habang nakatitig siya sa mga mata nito ay lalong sumisikip ang kanyang dibdib at halos hindi na siya makahinga pa. Bakit napakasakit? Akala niya kakayanin niya kapag dumating ang araw na kailangan na nilang maghiwalay. Ngunit bakit ngayon ay umiiyak siya? "I love you," she found herself saying. It surprised her, but she didn't regret saying it. Hindi niya alam kung kailan niya ito natutunang mahalin. Ngunit sigurado siyang iyon ang nararamdaman niya. Laurie was startled for a few moments. Nanatili itong nakatitig sa kanya hanggang sa ito'y bumuntong hininga at tumayo. "You don't really mean that, Ariana? Please pack your things and I'll take you home tomorrow morning." Anito at pumasok sa kwarto ng kapatid. Halos mapahagulhol si Ariana nang isara nito ang pinto. Wala na siyang magagawa pa. Talagang nais na nito makawala sa kanya. Walang imik si Ariana habang magkaharap silang nakaupo sa sala ni Sofia. 1 linggo nang lumipas mula nang umalis siya sa bahay ni Laurie at mula noon ay niayaw siyang kausapin ng ama. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang pagiging ina sa kanyang stepmother. Nung mga panahong nagkukulong siya sa kanyang kwarto ay dinadalan siya nito ng pagkain at mga regalo para mapangiti siya. Ngunit ngayon ay seryoso ng kanilang usapan. "So anong gusto mo?" tanong ni Sofia sa kanya. "May kapatid akong fashion designer sa France. Pwede kanyang gawing assistant doon. Hindi ba yun naman talaga ang hilig mo? Kaysa naman nandito ka at nagkukulong lang." Hindi siya makasagot. Paano siya lalabas gayong mainit pang usapan ng mga tao tungkol sa kanya? Or sa London? Patuloy ni Sofia. "May tita rin ako doon. Pwede kang makitira sa kanya habang naghahanap ka ng trabaho." "Sige na, Ariana. I think it would be better kung umalis ka na muna para lumamig ang issue. You can come back in a few months kung ayaw mo doon." Yumuko siya at iling sandaling nag-isip. Tama sigurong kanyang madrasta. Pinakamabuti sigurong lumayo na muna siya. "Sa France na lang po." Ngumiti sa Sofia at inabot ang katabi nitong telepono. "Tatawagan ko ang tita Leonor mo. She'd be very happy to have you there." Ariana nodded and quietly went upstairs. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay nilock niya ang pinto at nagtungo sa terrace. Suddenly she felt that pain in her heart once again.
Paano niya makakalimutan si Lowry? Ilang araw nang lumipas ngunit hindi pa rin mawala-walang kirot sa kanyang dibdib. She still loved her husband and she was dying to see him again. Pero mukhang huli ng lahat para sa kanila. 2 araw pagkatapos siya nitong ihatid pa uwi ay nagtungo to sa States para doon ipagamot si Louie. Kaya malamang ilang buwan bago to bumalik at kung dalawin man siya nitong muli ay baka para ipapirma sa kanilang annulment papers. Tears rolled down her face. She had been crying for so long and she knew she had to stop kahit mahirap pilitin niyang makarecover. She would go to France, become a good designer then. She would come back home with pride. 3 years later, sinipat ni Laurie ang wristwatch bago siya pumasok sa restaurant. 5 minuto siyang huli at hapon pa man din ang kanyang kakausapin. Mga taong napaka-strikto sa oras mula sa malayo na aninag niya si Mr. Hayashi. Nakangiting kumuway sa kanya. Mukhang nasa magandang mood ang lalaki kaya hindi nito alintanang paghihintay. Konnichiwa, bati niya at nakipagkamay dito. Saglit sila nagkamustahan, maya-may nabanggit nito may kasama para itong dapat nilang hintayin. At the corner of his eyes, he caught a glimpse of a woman sitting 2 tables away from them and she was smiling at him. Chloe, could you excuse me for a minute? He asked and the Japanese nodded with a big grin on his face. It's okay. Tumayo siya at lumapit sa dating nobya. Mag-isa lamang itong nakaupo doon at parang may hinihintay. How are you? Tanong niya matapos doon niyang halikan sa pisngit upo sa tapat nito. You have the face of a blooming flower. Tumawa si Chloe na hinawakan ng pisngi. I'm married now. Nagulat si Lowry. He was happy, extremely happy for her. That's great. So who's the lucky guy? An old friend. At mas maswerte ako sa kanya. Sagot nito't muling tumawa, halatang halata sa mukha nitong kasiyahan. Bagay na hindi niya maibigay dito noon. How about you? How's your wife? Biglang naglahong ngiti ni Lowry. 3 taon na nakalipas mula nang umalis siya sa Pilipinas. Mabuti ng kalagayan ni Louie at pinili na nitong sa Amerikang manirahan kasama ni Lourdes. Pinilit na siya ng tiyahin na balikan ng kumpanya at ito nang bahala sa kanyang kapatid. Last year ay binaba ang desisyon ng korte ukol sa annulment na inihain ni Ariana. Pero hanggang ngayon wala pa siya nakikitang maipapalit dito sa puso niya. He missed Ariana. He never had stopped thinking about her since that day he left the country. Ngunit hindi niya alam kung mapapatawad siya nito. He struggled for words to say. The deal is over. We're through. Tumingin si Chloe sa kanya na tila binabasa ang kanyang isip. But are you alright? Tumagos sa kanyang sinabi nito. He wasn't alright. Nais niya maibalik sa Ariana sa kanyang buhay. No, ibinulong niya. Then go see her. I'm sure she's waiting for you. Kinuwento nito sa kanyang obserbasyon nito kay Ariana noong nakitang mga to. Telling him that his ex-wife looked so in love then. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Sa sinabi ng babae na bigyan siya ng lakas ng loob na maniwalang mapapatawad siyang muli ng dating asawa at tatanggapin siyang muli sa buhay nito. Kung magkabalikan man sila ay sinusumpa niyang hindi na niya hayaang muli itong mawala sa kanya. He went to the ex-chief of police house after his appointment with Mr. Hayashi. Pinapasok siya ni Sofia at habang hinihintay nila si Francisco hindi mawaglit ang kaba sa kanyang dibdib. Nang dumating ito isang malakas na suntok sa mukhang sinalubong nito sa kanya. Francisco, stop it! Sigaw ni Sofia at hinilang asawa palayo. Hindi nanlamban si Lowry. He deserved that for hurting his daughter. Nanahimik din ang Ginoo at umupo silang lahat sa sofa. So what brought you here? Tanong nito. Lowry looked at him and pressed his lips. I've come to beg for your forgiveness. And Ariana's? Sarkastikong binalik na tawa ni Francisco. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa niya? Sumikip ang kanyang dibdib. Maaring totoo yon, but he would not let go of this opportunity. The last time we spoke, she told me she loved me. Kaya ako bumalik because I forgot to tell her how I feel. Hindi to nakaimik at sinulyapan ng asawa. But Lowry, ani Sofia, nasa France na ngayon si Ariana. Nagulat siya ngunit hindi malaking suliranin. Kahit saan mang sulok ng mundo magtungo si Ariana ay masusundan niya ito. Sir, aniya kay Francisco, I will accept whatever punishment you impose on me for ruining your reputation. But there's only one thing I wish to ask from you. Tita, you can't do this to me. Umiyak na sabi ni Ariana kay Leonor na siyang nag-ayos ng suot niyang gown. Siya mismo nag-design nun. Niloko siya ng kanyang tita na order daw ng isang celebrity na kapareho niya ng sukat. At kaya sila umuwi ng Pilipinas ay para i-deliver ang wedding gown at i-promote ang kanilang produkto.
Ngunit pagdating nila siya palang bride at hindi niya alam kung kanino siya balak ipakasal ng kanyang ama. Ang sabi mo promotion na sadya natin dito. Aniya. Ariana, Leonor said as she pulled her long veil over her face. You know very well we can never disobey your father. Pwede niya tayong i-deport mula doon anytime kung gugustuhin niya. And will you stop crying? Nasasira ang makeup mo. Ariana didn't care. Kahit malusaw ang kanyang makeup, wala siyang pakialam. Maayos na lagay niya sa friends at proud naman din siya sa disenyo niyang gown. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng fulfillment sa kanyang buhay. Kaya hindi siya makakapayag na muling sirain niya ng ama. Tataka siya, kailangan lamang niya maghintay ng pagkakataon. Bumiyahe na siya kasamang tiyahin at 2 guards. Akala niya ipasimbahan sila, ngunit nang lumabas siya ng kotse nagulat siya na mapag-alamang naroon sila sa bahay ng nasira niyang ina. The place was so beautiful. Tinamnan niyo ng maraming bulaklak sa paligid. Sigurado siyang plastic ang ilan doon dahil hindi mabubuhay ang ganong mga uri sa Pilipinas. Ngunit kapag tinitingnan lamang ay hindi halata. Carpeted ang aisle at sa dulo nun naroon ang paring naghihintay sa kanya. Para lang siyang bumalik sa dati. When the bridal march music started to play, about 100 heads all turned to see her. Totoong pinangarap niya ang ganitong kasal, kung saan nakasuot siya ng gown na sarili niyang disenyo at naglalakad siya sa gitna ng maraming bulaklak. But she didn't know who her groom would be. Baka masahol pa yun kay Michael. Iyon ang hinihintay niyang pagkakataon. Nilayuan na siya ng kanyang mga gwardya at ang kanyang amay papalapit pa lamang. She had to go. Hindi na mahalaga kung saan man siya mapadpad. She ran like the wind with no specific place to go. Narinig niya may humahabol sa kanya ngunit hindi niya nilingon ng mga to. Hindi na niya alam kung gaano kalayo na takbo niya nang mapadpad siya sa pastulan ng mga baka. Bumaon sa lupang takong na sapatos niya at nang yumukod siya para tanggalin iyon, ay may mga brasong pamalibot sa kanyang bewang. Let me go! Nagpupumiglas ng sigaw ngunit masyadong malakas ang lalaking nakahawak sa kanya. I don't want to marry anyone. Not even me. Napatda siya sa narinig na pamilyar na boses. Mabilis niya itong nilingon and she could not believe the handsome face that she saw. Laurie? She stammered as he loosened his grip on her and they stood face to face. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay at nagbabala ang luha mula sa kanyang mga mata. Is it really you? Napangiti ang lalaki. Your father said that you will obey whatever he tell you, but it looks like you've learned to disobey him now. Kinagat ni Ariana ang ibabang labi at tumulong butil ng luha sa kanyang pisngi. I didn't know it was you. Ba't kailangan niyang ilihim sa akin? It was your father's idea, sagot nito. But yes, we shouldn't have. I should ask you instead. So, will you marry me? Tulala siyang tumitig dito. Halos hindi siya makapagsalita sa labis na ligay na darama na sandaling iyon. Finally, the man she loved uttered those words to her. Yes! Sigaw niya't niyakap to. Natatawang niyakap siyang maigi ni Laurie. He held her as though he had never seen her for a decade. He held her so tight like he would let her out of his sight again. I'm sorry, I hurt you, he whispered against her hair. Kinalangan ko samahan si Louie at wala akong kasiguraduhan na makakabalik pa ako. Isa pa akala ko kasi gusto ko rin ng hiwalayan at hinintay mo lang na matapos ang 6 months. Nagdesisyon na akong tapusin na yun habang kaya pa kitang pakawalan. Tiningala niya ito at hinaplos sa mga pisngi nito. It doesn't matter now, you're here anyway. Tinitigan siya ni Laurie, a deep tender stare that melted her heart away. I forgot to tell you one thing before I left. Tumaas ang isang kilay ni Ariana. What is it? Laurie smiled and lowered his head until their lips almost touched. That I love you too. Muling tumulong luha niya sa narinig. Wala na sigurong tutumbas pa sa ligayang nadarama niya ng sandaling iyon. When did you just realize it? I knew it the moment I saw you naked in my bathroom. Biro nito't sabay silang tumawa. His lips cuffed hers and they both fell silent. They both moaned and suddenly they were lost into a place where only the two of them existed. Hindi alam ni Ariana kung gaano katagal ang lumipas na makarinig siya ng boses. Nang binitawan siya ni Laurie ay lumingon siya at nakita niyang ilang mga tao kasamang kanyang mga magulang na nanonood mula sa hindi kalayuan. Pulang-pula siyang tumingin kay Laurie na nakangisi noon. Ulitin natin yan mamaya. Anito tinawakan ng kanyang kamay. Dahil ngayon ay may kasal tayong aasikasuhin. Hinintay na tayo ng pari. Nakangiting sabi nito at sumama sa asawa. Ito na nga ba ang kasal na pinapangarap niya mula pagkabata? Hindi ito nangyari na eksakto sa gusto niya, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa lahat ng kanyang girlish fantasies.
Nakatingin ngayon sa kanyang asawa, nakatitig at nakangiti sa kanya na para bang siya ang pinakamagandang bagay na nakita niya. Alam niyang magiging masaya ito sa piling niya, magpakailan pa man. Dito na po nagtatapos ang maikli nating kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.